Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay SSH o di kaya ay Secure Shell. Ito yung ligtas na remote access sa Linux. Safety reminder lang tayo. Ang lahat ng demonstration sa video na ito ay sinasagawa sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes lang. Ano ang SSH? Ang SSH o Secure Shell ay isang protocol na ginagamit para ligtas na makakonekta sa ibang Linux computer o network device. Dahil encrypted ang communication, mas ligtas itong gamitin kaysa telnet. Sa real world, isipin ninyo na nasa bahay ang Linux server ninyo, pero nasa opisina kayo. So, palitan na natin yung nasa opisina yung Linux. So, nasa opisina ka na tapos yung Linux server mo nandun sa bahay nyo. So, hindi nyo kailangan umuwi puntahan ng server. Basta may network connection at tamang permission, maaari ninyo itong i-manage gamit ang SSH, okay? Ano ang pagkakaiba ng SSH at Telnet? Ang port 23 sa Telnet, sa SSH port 22. Sa Telnet, walang encrypted. Sa SSH, encrypted siya. Sa Telnet, hindi secure. Sa SSH, secure. Sa Telnet, hindi na recommended. Sa SSH, ito yung standard ngayon. Kapag Telnet ang ginamit, maaaring mabasa ang pinapadalang information sa network. Sa SSH, naka-encrypt ang communication kaya mas fast. Check naman natin kung naka-install ang SSH client. Puntahan muna natin yung ating Kali Linux. Open muna natin yung ating application Kali Linux. Okay, puntahin natin naman ito. Type natin. Gamit ang command na ito, makikita natin ang version ng Open SSH client natin. Kapag may lumabas na version, ibig sabihin handa na tayong gumamit ng SSH. Check naman natin kung naka-install ang SSH server natin. Kung may lumabas na package, naka-install na. Kung lumabas ang package, kung wala pa, kailangan muna natin itong i-install. Check naman natin sudo systemctl. Dito natin tinitingnan kung tumatakbo ang SSH service natin. Ano naman natin i-enable ang SSH automatically? I-type mo lang ang command na ito. Ibig sabihin nito, sa tuwing bubuksan ng Linux computer, automatic ding magsisimula ang SSH service. Paano naman natin i-check ang listening port? Makikita natin kung may application na nakikinig sa port 22. Ang port 22, ang default port ng SSH. Paano man natin i-check ang SSH papunta sa localhost? Ganito naman ang kanyang command. Dahil wala pa tayong remote Linux server sa laboratory na ito, kukonekta muna tayo sa sarili nating computer gamit ang localhost. Paano naman natin i-verify kung nakakonekta na tayo? I-type lang natin ang OMI tsaka hostname. Ginamit natin ang mga command na ito para malaman kung sino ang kasalukuyang user, ano ang hostname at kung nasa ang directory tayo. Paano naman tayo mag-logout? Ganito lang. Ang command na ito ay ginagamit upang lumabas sa SSH session. Ito naman ang mga common error. Kapag lumabas ang permission denied, mali ang username o password. Kapag lumabas naman ang connection refused, hindi naka-start ang SSH service. Kapag lalabas naman ang connection timeout, ang ibig sabihin naman nun ay walang network connection o hindi naaabot ang target. Kapag lumabas naman ang host key verification failed, ang ibig sabihin naman nun ay nagbago ang SSH fingerprint ng target devices. Linux tip of the day. Bago gumamit ng SSH, ugaliing i-ping muna ang target. Ping 127.0.0.1 space.c space.4. Kapag reachable ang target, mas mataas ang posibilidad na matagumpay din ang SSH connection. Security best practices. Gumamit ng mas malakas na password, huwag gamitin ang Telnet kung may SSH. Huwag basta-basta ibigay ang SSH credential, huwag ilantad ang SSH sa internet kung hindi kinakailangan. Sa mas advanced na setup, mas mainam ang SSH keys kaysa password authentication.